Papa Dudut. Tayo mga tao ay may kakayahang mag-aruga o mag-alaga hindi lang ng ating sarili kundi maging ng mga mahal natin sa buhay. Kaya lang minsan ay nakakalimutan natin ito dahil nagkakaroon tayo ng ibang prioridad. Ibang tao o bagay na mas gusto nating alagaan kesa sa ating sarili at pamilya. Lahat ng yon ay napagdaanan ko. At mula sa mga karanasang yon ay natuto ako kaya naman nag-decide po ako na ibahagi ang mga natutuhan ko sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Ako po si Kira, 26 years old at isa akong elementary school teacher dito sa Cavite. Bunso po ako sa 5 magkakapatid. At ang 2 kong ate na kapwa ay panganay at pangalawa ay meron ng sariling pamilya. Hindi sila nakapagtapos ng college dahil mas pinili nilang magtrabaho sa Manila bilang kasambahay. At doon na nga nila nakilala ang kanilang mga mister. Kaming 3 ng Kuya JM ko at ng isa ko pang ate ang naiwan sa poder nila nanay at tatay. At nung nasa 18 years old ako taong 2016 ay nagpaalam sa amin si Kuya JM na magtatrabaho na siya sa Maynila bilang truck driver, Papa Dudut. Kasi kailangan doon ka pa sa Manila magtrabaho. Hindi ba pwedeng dito na lang sa atin? Pwede naman po, Nay. Pero mas maraming oportunidad sa Manila. Katulad nitong kumpanya kung saan pinasok ako ni Ninong. Mataas ang arawan nila doon kumpara dito sa atin. Saka may pabigas pa sila buwan-buwan. Malaking tulong yun sa pamilya natin. Pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala. Siyempre, hindi ka naman uwian. Tapos malayo ka pa sa amin ng tatay at mga kapatid mo. Malaki naman na po si Kuya, Nay. Kayang-kaya na po niya yung sarili niya. Oo nga. Buti pa si Kira, may tiwala sa akin. May tiwala naman ako sa'yo. Nagkakaganito lang ako kasi magulang ako. Balang araw kapag naging mga magulang din kayo, maiintindihan ninyo yung nararamdaman ko. Basta ako hindi muna ako mag-aanak. Bata pa kaya ako. Dapat lang, no? Pag-aaral mo at tupagin mo, Kira. Kaya nga ako magtatrabaho sa Manila kasi gusto ko makapagtapos ka ng kolehiyo. Hayaan mo anak, babantayan kong mabuti ang si Kira. Sasabihin ko sa'yo lahat ng ginagawa niya rito. Grabe naman po kayo, Nay. O bakit? Tama lang naman yun para alam ng Kuya JM mo kung saan napupunta yung perang kinikita niya. Hindi ko naman po sasayangin sa kung saan-saan ang pera ni Kuya. Huwag na po kayong mag-alala. Sa bagay, tama rin naman si Kira. Kasi simula pa lang elementary, consistent honor student na siya. Kaya naniniwala ako na makakapagtapos siya ng college. Oo naman. Pangarap ko rin naman makapagtapos eh. Pangarap din ng buong pamilya yan. Kaya sana wag mong sayangin yung pagkakataon na binigay sa'yo. Kuya naman eh. Kung magsalita ka parang musmus pa rin na bata ang turing mo sa akin. Siyempre gets ko na yung sinasabi mo. Pangako, mag-aaral ako ng mabuti at magtatapos ng kolehiyo. Pangako yan ha. Oo nga. Pero JM, bibisita ka pa rin naman dito sa atin, di ba? Opo, kapag holiday po. Susubukan ko rin umuwi kapag rest day. Pero di po ako mangangako. Ha? Bakit naman? Sinabihan na kasi ako ni Ninong na hindi raw fix yung oras ng uwian naming mga driver. Lalo kung malayo yung pagdidelivera namin. Baka raw sobrang late na kami makauwi sa barracks. E di itulog na lang daw namin imbis na umalis pa. Sa bagay, nakakapagod nga yun. Huwag na kasi kayo masyadong clingy kay Kuya. Nandito naman kami ni Ate. Ano bang pinagsasasabi mong masyadong clingy dyan? Kung makaasta kayo, parang mawawalan kayo ng anak. Natural! Mapapalayo sa atin yung kuya mo. Oo nga po. Pero hindi naman kayo ganyan kaklingi sa 2 ate namin nung umalis at nagtrabaho sa Manila. Alam ko na. Siguro kasi paborito niyo talaga si Kuya JM. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Totoo naman, di ba? Kasi siya lang yung nag-iisang lalaki sa aming magkakapatid. Kaya paborito niya siya ni tatay.
Si Kuya JM din ang pinakamasipag at matulungin. Buti naman at alam mong masipag at matulungin ang kuya mo. Kaya sana, pag alis niya, maging masipag at matulungin ka rin rito, lalo na sa bahay natin. Sakit niyo naman magsalita. Masipag at matulungin naman po ako Nauutusan naman ako. Oo nga, pero laging may kabuntot na reklamo. Kuya naman. Totoo naman, kaya huwag ka ng mga tuwiran. Tapos magtataka ka pa kung bakit malungkot ako na aalis ang kuya mo? Sabi ko nga po hindi na. Basta, Nay, huwag na kayong masyadong malungkot. Kasi kaya ko naman ang sarili ko. Saka lagi akong tatawag kay Kira para kumustahin kayo. Huwag naman lagi. Kasi baka tulog ako nun. Sige ka, hindi ko masasagot yung tawag mo. Tingnan mo, wala pa nga, nagrereklamo ka na naman. Joke lang kuya. Basta ingat ka dun ha. Kami na bahala kina nanay at tatay. Papa Dudut, 23 years old na si Kuya JM ng mga panahong yon. Dahil nga siya na ang tumatayong panganay matapos magsipag-asawa ng dalawa naming ate, ginawa ni Kuya ang lahat ng makakaya niya para makatulong sa aming pamilya. Pero bata pa lamang ay masipag na talaga si Kuya Papa Dudut. Siya ang pinakamatalungin sa aming magkakapatid. Nag-iisang lalaki rin kaya paborito ni nanay at tatay si Kuya. Pero katulad ng iba kong mga ate ay hindi na nakapagtapos ng college si Kuya dahil mas pinili niyang maghanap buhay. Nabaldado kasi ang tatay namin matapos nitong ma-stroke. Simula noon ay naging taong bahay na ito habang inaalagaan ni nanay at si Kuya na ang tumayong padre di pamilya. Kahit malungkot ang mga magulang namin, sa pag-alis ni Kuya ay masaya naman ako kasi nangako siya sa akin na pagtatapusin niya ako ng kolehiyo. Mataas kasi ang pangarap ko para sa aking sarili. Ayokong gumaya sa mga kapatid ko na mas pinili na magtrabaho na lamang kesa magtapos ng pag-aaral. Bukod doon ay alam ko na magiging proud sa akin ang mga magulang namin dahil ako pa lang ang magiging kauna-unahang college graduate sa pamilya. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Walang mintis ang pagtawag sa akin ni Kuya JM upang kumustahin kami. Lalong-lalo na ang kalagayan nila nanay at tatay, Papa Dudut. Sino pa kasi itong tumatawag? Si Kuya pala. Sagutin ko na nga. Hello, Kuya? Bakit ang tagal mo namang sagutin? Sorry kasi kababalik ko lang. Inutusan ako ni nanay bumili ng toyo sa tindahan tsaka yelo. Medyo galit na nga siya kasi kinulang daw yung toyo niya pang adobo. Tapos hindi pa niya mautusan si ate dahil busy sa ibang bagay. Kaya ayun, naiwan ko na yung cellphone ko kasi nga nagmamadali ako. Ganun ba? Oo. Pero bakit ka napatawag? May nangyari ba dyan? Wala naman. Gusto ko lang kayong kumustahin nila nanay at tatay. Okay lang naman kami. Pero si nanay pala inuubo tsaka sinisipon kasi naulan na nung isang araw. Uminom na ba siya ng gamot? Oo, kaya lang minsan ang tigas ng ulo. Paanong matigas ang ulo? Tinatamad uminom ng gamot kasi ganito, ganyan. Basta ang daming dahilan. Siyempre pinagsasabihan ko naman siya na paano siya gagaling agad kung hindi siya iinom ng gamot. Pero nangangatwira na itutubig na lang daw. Kaya lang pati ba naman yun kinakatamaran? Kasi pag umiinom daw siya ng tubig, lagi naman siyang naiihi. Ano ba naman yan si nanay? Pasaway! Sinabi mo pa. Ikaw nga magsabi dun, kuya. Baka sakaling makinig sa'yo. Kasi baka mapanot na ako kakaulit-ulit. Sige, pakausap ako kay nanay. Sige. Nay! Nay! Halika rito! Bakit ba sumisigaw ka, Kira? Nasa malapit lang naman ako. Huwag na po kayo ma-high blood. Sige kayo, baka sumakit batok nyo. Kung batukan kaya kita. Grabe naman po kayo. Bakit mo ba kasi ako tinatawag? Si kuya po nasa phone. Kausapin daw kayo. Ganun ba? Sana kanina mo pa sinabi. Akin na nga yung cellphone mo. Ito po. Hello, JM. Hello, Nay. Naku, buti naman napatawag ka, anak.
Miss na kita eh. Miss na miss agad, nung isang araw lang tumawag din si kuya. Mabuti pa, tignan mo muna yung ulam natin doon, kumalambot na. Kesa naman yung sumasabat-sabat ka sa usapan namin ng kuya mo. Okay Saway po. na to. Kalma lang kayo. Baka ma-high blood kayo niyan. Paano ako kakalma? Eh ikaw ba naman ang araw-araw kasama sa bahay ang kapatid mong si Kira? Napakapalasagot at mahilig mga tuwiran. Ganun na ba ngayon ng mga kabataan? Hayaan niyo po at pagsasabihan ko para hindi na kayo laging nagagalit. Hindi naman ako laging galit. Ngayon lang to kasi nga may nararamdaman ako. Nabanggit nga po sa akin ni Kira na may ubod-sipon kayo kasi naulanan kayo nung nakaraan. Oo eh. Lumabas ako noon para kunin yung padala mo. Kaso biglang buhos ng ulan nung malapit na ako sa bahay natin. Eh imbis na sumilong, tumakbo na lang ako para makauwi na. Eh kaso naabutan pa rin ako ng ulan. Pero ayos naman ako. Yan po ba yung ayos? May iniinom naman na akong gamot. Na kinatatamaran niyo rin daw inumin. Yan ba yung sinabi nung magaling mong kapatid? Opo, at mukhang tama nga siya. Ay, nay naman. Paano kayo gagaling yan agad kung hindi nyo iniinom yung gamot nyo? Hindi rin daw kayo umiinom ng tubig. Kasi nagrereklamo kayo na laging nagbabanyo. Eh baka naman ma-dehydrate kayo niyan. Sorry anak ha. Pasensya na talaga. Okay lang po. Basta wag na po kayong maging pasaway. Para rin naman sa inyo yan. Para gumaling kayo agad. Kasi baka mapagastos pa tayo ng malaki pag lumala yung sakit nyo. Oo eh, naisip ko rin yan. O hayaan mo, simula ngayon, iinumin ko na yung gamot ko. Kay Kuya Ay, kabayo. JM lang pala kayo susunod eh. Bakit naman nanggugulat ka dyan, Kira? Hindi naman po ako nang gugulat. Kakakapin nyo yan. Ewan ko sa'yo. Papadudot may pagka-stricto si Kuya JM pero naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan noon. Buti na lang talaga nakinig sa kanya si nanay noong pinagsabihan niya ito na inumin ng regular ang kanyang gamot. Pagkatapos mag-usap ni nanay at kuya, kinausap ulit niya ako. Kinumusta niya ang pag-aaral ko at pinagbili na ng kung ano-ano. Kasama na nga doon na huwag muna akong makipagrelasyon. Siguro kung ako rin naman ang nasa posisyon niya ay pagsasabihan ko rin ang nakababata kong kapatid na unahin ang pag-aaral bago ang pagbo-boyfriend dahil ayokong masayang ang perang pinangtutustos ko sa matrikula niya. Alam ko na concern lamang sa akin si kuya kaya kahit nakakainis na pinagsabihan niya ako ng tungkol sa bagay na matagal ko nang alam ay iniintindi ko na lamang. Lahat ng sweldo ng kuya ko ay pinapadala niya sa amin sa Cavite. Lalo na noong unang 5 buwan ng pagtatrabaho niya. Minsan papadudot ay wala na siyang tinitira para sa sarili niya pero pinagsasabihan ko siya na magtabi rin dahil pag nangailangan siya ay baka wala siyang madukot. Buti na lamang at nakinig sa akin si kuya papadudot. Si nanay naman ay nakapagtabi ng puhunan mula sa mga sweldo ni kuya kaya nakapagsimula siya ng ihaw-ihaw na business. Ang perang kinikita noon ay nakakatulong sa pantustos sa baon ko at iba pang mga gastusin namin sa bahay. Masasabi ko na kahit mahirap lang ang pamilya namin ay masaya kami at kontento dahil nakakaraos kami sa pang-araw-araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mabilis na lumipas ang 4 na taon. Nakapagtapos na ako sa kursong education at noong nakapasa ako sa licensure examination. Upang maging ganap na teacher ay ganoon na lamang ang saya ng pamilya ko. Nakapagturo naman ako noon sa isang pampublikong paaralan kaso ay nagpandemic ng sumunod na taon kaya nahirapan talaga ako sa adjustment. Tapos ay kulang-kulang pa ang mga gamit ko tulad ng laptop, internet, saka printer. Kaya ang Kuya JM ko pa rin ang tumulong sa akin para makapagpundar ng mga gagamitin ko sa pagtuturo online habang naka-lockdown pa. Dahil din sa pandemic ay dumalang ang pag-uwi ng kuya sa bahay dahilan para ma-miss namin siya ng gusto nila nanay at tatay. Kaya nga pinagbutihan ko talaga ang pagtuturo kasi nahihiya na ako sa kuya ko.
Graduate na ako at lahat-lahat pero siya pa rin ang pangunahing nagpapasok ng income sa pamilya namin. Lalo na noong pare-pareho kaming tinamaan ng COVID-19 virus, ni nanay at isa ko pang ate. Nangako ako sa sarili ko na kapag nagamay ko na ang bagong sistema ng edukasyon, ng mga panahong yon ay makakabawi na ako sa lahat ng tulong at sakripisyo ng kuya ko sa amin. Mabilis na lumipas ang 3 taon, 2022 na. At dahil sa pagluwag ng protocol ay nakalabas na ang mga tao sa bahay nila at unti-unti nang bumalik ang lahat sa normal. Nagtatrabaho pa rin noon ang kuya sa Manila pero nakakabisita na naman sa amin sa Cavite. Lagi niyang sinasabi sa akin na proud siya sa narating ko sa buhay. Kahit na noon ay pakiramdam ko wala pa akong napapatunayan. Mas lamang kasi ang pagod ko noong mga panahong yon kesa sa fulfillment, kaya siguro na-drain ako. Buti na lamang at nakilala ko si Luke, tendero sa isdaan na palagi kong pinagbibilhan sa palengke. Itong burger para sa'yo, pati itong pineapple juice. Tapos, itong fries naman tsaka apple pie sa akin. Thank you. Napaka-gentleman mo talaga. Siyempre, ganun talaga pag mahal mo. Naks naman. Mabuti pa, kumain ka na. Mukhang pagod na pagod ka eh. Oo, pagod na pagod talaga ako. Grabe yung mga estudyante ko, sobrang hyper. Pero mahal ko yung mga yun Alam ko na mahal mo mga estudyante mo. Nakikita ko na dedicated ka sa pagtuturo mo. Kaya nga, bilib na bilib ako sa'yo eh. Ikaw naman, huwag mo na akong bulahin. Hindi kita binubola no. Nagsasabi lang ako ng totoo. O sige na, sige na. Sa bagay, kahit yung unang beses pa lang kita nakilala, ganyan ka na. Anong ganito na ako? Yung mahilig magsabi ng kung ano-ano magagandang bagay sa akin. Kagaya nung lagi mong pagpapaalala na maganda ako. Kahit na mukha na talaga akong stress at pagod. Tapos yung sinasabi mong mahalaga ako, lalo kapag feeling down ako o malungkot lang. Ano pa ba? Basta marami. Sa totoo lang, dyan mo ko nakuha, kaya nga pumayag akong ligawan mo eh. Hindi lang naman kita basta gusto, Kire. Mahal kita. At kapag naging tayo, ikaw na mismo magsasawa sa kapapaalala ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Promise, hindi ka mapapagod? Mapapagod saan? Namahalin ako kapag naging tayo. Ngayon nga na nanliligaw pa lang ako sa'yo, hindi ko nararamdaman yun eh. Paano pa kaya pag naging tayo? Wala lang. Naisip ko lang. Kasi karamihan sa mga kakilala kong babae, pare-pareho yung naging karanasan nila sa mga boyfriend nila pagkatapos nilang sagutin. Yung bang nagbago raw bigla, nawala yung pagmamahal na todo-todo nung nanliligaw pa lang. Kaya ngayon pa lang, tinatanong na kita kung hindi ka mapapagod sa akin. Hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Tsaka, ibahin mo ako sa mga boyfriend ng mga kakilala mo. May paninindigan ako at isang salita. Hinding-hindi ako mapapagod sa pagmamahal ko sa'yo. At pag naging tayo, lalo lang kitang mamahalin ng husto. Ang totoo, mahal na rin kita, Luke. Talaga? Mahal mo na rin ako? Oo, kasi sa'yo ko lang naramdaman yung pag-aalaga na hindi ko akalaing kailangan ko pala. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mas sanay kasi ako na ako yung nag-aalaga, lalo na sa bahay namin. Hindi ba alam mo naman yung kondisyon ng tatay ko? Oo, nakwento mo sa akin na na-stroke siya. Oo. Tapos matanda na rin ang nanay namin. At ako lang din ang kasakasama nila sa bahay. Ako lang yung inaasahan nila kahit na nagtatrabaho na rin ako. Kaya nga mas lalo mo ako napabilib eh. Kasi marami ka nang ginagawa sa eskwelahan. Pag uwi mo, marami ka pang ginagawa sa inyo. Hindi na nga ganun karami simula nagturo ako. Noon kasi ako talaga yung naaasahan ni nanay na magpaligo kay tatay. Pero ngayon hindi ko na siya masyadong natutulungan. Ang hirap kayang paliguan ni tatay kasi mabigat. Kaya ginagawa ng nanay ko pag hindi niya na kaya, kasi mag-isa lang siya, pinupunasan na lang ng basang tuwalya. Tapos sa susunod na araw na lang namin paliliguan kahit napuyat at pagod din ako. Yung iba mong mga kapatid, wala bang plano na umuwi man lang para tulungan kayo sa pag-aalaga sa mga magulang nyo? Yung dalawang ate ko, may sariling pamilya na yun.
Iba doon maliliit pa mga anak kaya hindi maiwan-iwan. Yung kuya ko naman, busy sa pagtatrabaho sa Manila. Siya na yung bumubuhay sa amin simula nang mabaldado si tatay. Kaya ang maitutulong ko na lang sa kanya, alagaan ang mga magulang namin. Kaya mas lalo mong deserve na mahalin at alagaan kasi ilang taon din na ikaw yung nag-aalaga tapos di naman yun nasusuklian. Siguro kaya ako dumating sa buhay mo para maramdaman mo naman kung paano yung ikaw na yung inaalagaan. Salamat, Luke. Malaking bagay yung pagmamahal, pag-aalaga at suporta mo sa akin. Akala ko noon, kaya ko nang mabuhay na kasama lang yung mga magulang ko. Iba pala kapag may katuwang sa buhay na nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal at pag-aalaga. Kaya nga ano? Kaya nga sinasagot na kita. Pumapahig na ako maging girlfriend mo. Talaga? Talagang talaga. Wow! Girlfriend ko na yung babaeng mahal ko! Napakaswerte ko! Papadudot gwapo si Luke, artistahin ang muka na kahawig ni Radson Flores ng Voltes 5, legacy ng GMA. Sikat na sikat siya sa hilera ng mga isdaan sa palengke namin, kaya ewan ko ba kung paanong nagkagusto siya sa katulad ko. Hindi naman sa minamalit ko ang sarili ko, masasabi ko namang may itsura ko. Pero para mapansin ang isang katulad ni Luke ay ewan ko na lang talaga kung paano yon nangyari. Basta ang natatandaan ko noon ay mabait na talaga siya sa akin. Mahilig makipagkwentuhan kapag ako ang customer niya. Tinatawaran niya rin ako at madalas ay dinadagdagan niya pa ang mga pinamili ko. Nung hingin niya ang cellphone number ko ay agad ko yung ibinigay sa kanya. At doon na nga nagsimula ang pagkakaibigan namin na nauwi sa pag-iibigan. Nang sagutin ko si Luke ay nakaramdam ako ng labis na saya at gaan sa damdamin. Maalaga kasi siya at first time ko lang maalagaan dahil simula nang umalis si Kuya JM sa bahay namin para magtrabaho ay ako na ang umiintindi kina nanay at tatay. Yung ate ko kasing isa ay nakahanap na rin ng trabaho sa Rizal noong naalis ang quarantine. Hindi na rin naman buwabata ang mga magulang namin at kasabay ng pagtuturo ko ang responsibilidad na alagaan sila, papadudot. Bagay na hindi ko naman nirereklamo pero aminado akong nakakapagod din. Mabilis na nagdaan ang isang taon at masasabi ko na sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil dumating sa buhay ko si Luke. Hello? Hello, Kira. Bakit naman ang tagal mo sagutin? Kanina pa ako tumatawag sa'yo Pasensya ka na ha kasi busy ako kanina. Inasikaso ko si tatay kasi dumumi siya. Kailangan linisan agad baka mangamoy. Sigurado ka ba na yun talaga yung ginagawa mo? Oo naman. Bakit ba ganyan ka makapagtanong? Wala lang. Pakiramdam ko kasi busy ka sa ibang lalaki. Ginagawa mo lang dahilan yung tatay mo. Bukod sa tatay ko, sino namang lalaki ang tinutukoy mo? Yung bagong teacher sa school nyo na umaali-aligid sa'yo. Ha? Sinong bagong teacher? Teka, paano mo nalaman na may bagong teacher nga sa school namin? Nakalimutan mo yata na estudyante mo yung anak ng kumpare ko. O ngayon, naikwento nung bata sa tatay niya na may bagong araw teacher na lalaki sa inyo na madalas umaali-aligid sa'yo. Akala mo yata hindi makakarating sa akin yung mga nangyayari dun no? Sandali. Bago mo ako pagbintangan ng ganyan, pakinggan mo muna ako, okay? Unang-una, hindi siya umaaligid sa akin. Natural, magkasama kami sa trabaho, kaya nakikita kami na magkasama rin. Pero walang mali siya yun, no? At panghuli, wala kaming ginagawang masama para paghinalaan mo ko ng ganyan. Ay, oo na. Pasensya na, hindi ko mapigilan Nagsiselos ako. Wala ka naman dapat pagselosan Kasi ikaw naman ang mahal ko. Sorry na. Nagkakaganito lang naman ako kasi mahal kita. Kaya nga naisip ko na
Na ano? Nayayain ka nang maipag-live-in sa akin. Ha? Look naman. Alam mo naman na hindi ako pwedeng basta umalis sa bahay namin. Alam ko naman yun, pero kailan ba pwede? Hindi ko alam. Kasi pag umalis ako, sino na lang maiiwan kina nanay at tatay dito sa bahay? Pati ba naman yun, poproblemahin ko pa? Natural, magulang ko sila. Nandun na tayo, pero hanggang kailan mo ba sila dapat alagaan? Kung ako tatanungin, nasa tamang edad ka na para mag-asawa eh. O kung ayaw mo pa magpakasal, edi magsama na muna tayo. Uso naman yun. O sige, tungkol sa mga magulang mo na lagi mo ibinibida na ikaw ang nag-aalaga. Ikaw na lang ba nang ikaw ang dapat na mag-alaga sa kanila? Di ba may mga kapatid ka pa? Di ba napag-usapan na natin yung tungkol sa bagay na yan? Oo nga, maraming beses na nating napag-usapan. Pero kahit sa ang anggulo mo tingnan, luging-lugi ka eh. Pare-pareho lang naman kayo nagtatrabaho. Pero ang kaibahan mo, nag-aalaga ka pa ng mga magulang mo. Eh sila, nagpapakasarap lang sa mga buhay nila kasi wala silang responsibilidad dahil inaako mo na. Nagagawa nila lahat ng gusto nilang gawin, tas ikaw, inaalala mo pa yung mga magulang mo. Parang gusto mong gawin ko. Iwan sina nanay at tatay para makipag-live-in sa'yo? Oo, kasi di ba mahal mo naman ako? Mahal kita. Pero mahal ko rin naman ang mga magulang ko. Yan ang hirap sa'yo eh. Mga magulang mo lang mahal mo. Saan naman ang galing yan? Alam mong hindi yan totoo. Kasasabi ko lang na mahal kita, di ba? Kung mahal mo talaga ako, papayag ka sa gusto kong mangyari. Hindi naman mahirap gawin yun eh. Tsaka 1 taon na tayo magkarelasyon. Sapat na panahon na yun para magsama na tayong dalawa. Ewan ko. Pero pwede bang pag-isipan ko muna? Pag-iisipan mo pa talaga? Ay, sige, pag-isipan mo. Pero wag mong tagalan ha. Pag nainip ako, iiwan talaga kita, sinasabi ko sa'yo. Hello, Luke? Hello? Bakit mo naman binaba? Hindi pa nga tayo tapos mag-usap eh. Papadudot na gulat ako nang yayain na akong makipag-live-in ni Luke. Pero ang mas ikinagulat ko ay kung paano niya pala tingnan ang pagtira ko pa rin sa bahay kasama sina nanay at tatay dahil nga sa responsibilidad kong alagaan at bantayan sila. Aaminin ko na nakakaramdam ako ng matinding tampo sa boyfriend ko na mga panahong yon. Akala ko kasi ay concern siya sa kapakanan ng mga magulang ko. Pero mukhang nagkamali ako. Pero sa aming dalawa ay mas galit si Luke dahil sa hindi ko agad pagpayag na makipag-live-in sa kanya. Nanlamig siya sa akin at naging mailap kaya naman naapektuhan ako ng gusto. Lalo na sa pagtatrabaho ko. Madalas papadudot ay balisa ako, lutang at naiiyak na lamang sa kalagitnaan ng klase ko. Mahal na mahal ko kasi si Luke at ayokong masira ang relasyon namin. Doon ko nga naisip na may punto rin naman ang mga sinasabi niya, papadudot, tungkol sa pagkakakulong ko sa mga responsibilidad ng pag-aaruga sa mga magulang namin na mga panahong magkasintahan kaming dalawa, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil po sa hindi ko pagpayag na makipag-live-in kay Luke ay lumala ang pagsiselos niya. Dahilan para dumalas ang pag-aaway namin. Lagi na niya akong pinaghihinalaan na merong iba kahit na wala naman talaga. Naging mas malamig pa siya sa akin kaya't natakot ako ng gusto na baka mambabae siya o maghanap ng iba. Dahil sa nangyayari sa relasyon namin ay nagka-anxiety ako, papadudot. Ayoko mawala sa akin si Luke kasi mahal na mahal ko siya. Naapektuhan na rin ang problemang yon sa aming relasyon ang kalusugan ko. Nawalan ako ng ganang kumain at hindi ko na maramdaman ang excitement na pumasok sa eskwelahan para magturo. Kaya nga natambakan ako ng maraming trabaho dahil parang lalo akong nawindang dahil sa mga pangyayaring yon at mapagod. At dahil sa mga pangyayaring yon ay doon ko napansin ng nanay ko ang pinagdaraanan ko. Kaya namang pinilit niya akong sabihin sa kanya ang lahat-lahat, papadudot.
Napapansin ko lagi kang balisa anak ka. May pinagdaraanan ka ba? Wala po, Nay. Anong wala? Halatang halata sa boses mo. Sige na, sabihin mo na sa akin kung anong nangyayari para naman matulungan kita. Si Luke po kasi. O bakit? Hiwalay na ba kayo? Hindi pa po pero nanlalamig siya sa akin. Ha? Bakit naman? Kasi po, Kasi ano? May ginawa ka ba kaya siya nagkakaganon? meron po. Huwag mong sabihin ng lalaki ka, Kira. Nay naman syempre hindi po. Hindi ko magagawa yun kasi mahal ko si Luke. Bakit nga siya nanlalamig sa'yo? Sabi mo may ginawa ka, kaya siya nagkaganon. Ano ba kasi yon? Niyaya niya po ako makipag-live-in. Ano? Live-in? Ibig sabihin aalis ka na rito sa bahay natin? Opo, kung pumayag ako. Pero sabi ko, pag-iisipan ko po muna. Ano pag-iisipan pa? Sana sinabi mo sa kanya na hindi ka pumapayag. Po? Hindi mo ba ako narinig? Sana sinabi mo na hindi ka pumapayag. Hindi yung pag-iisipan mo pa. Bakit naman po hindi ako papayag, Nay? Mahal ko po si Luke. Mas mahal mo pa si Luke kaysa sa amin ng tatay mo? Hindi po, pero... Pero gano'n na rin yun. Kung makikipag-live-in ka na sa boyfriend mo, paano na lang kami ng tatay mo? Sinong katukatulong ko sa pag-aalaga sa kanya? Sige nga. Alam mo namang matanda na rin ako. Kung minsan nga alagain na rin ako tapos aalis ka pa. Naisip ko naman po yun, pero... Pero tama naman si Luke na kailan ako pwedeng umalis sa pamamahay natin para naman unahin ang sarili ko. Hanggang kailan ko po kayo aalagaan ni tatay? Hindi lang naman ako yung anak nyo. Paano naman po ko? Paano naman po yung buhay na gusto ko? Sinasabi mo bang perwisyo kami ng tatay mo sa'yo? Hindi naman po sa ganun. Hindi raw. Pero yun ang pinaparamdam mo sa amin ng tatay mo. Sana po maintindihan niyo yung punto ko. Mahal ko po si Luke. At nasa tamang edad na kami para magsama. Hindi ko naman kayo pinipigilang magsama. Pero wag muna ngayon. Bakit po? Para lalo niyo ako makulong sa responsibilidad ng pag-aaruga sa inyo ni tatay? Napaka walang utang na loob mo. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi mo kami magulang ah. Sa totoo lang, pagod na po akong alagaan kayo ni tatay. Pagod na ako sa pagtatrabaho. Pagod na ako sa buhay ko. Buti pa sina kuya at yung ibang mga ate ko, nagagawa nila kung anong gusto nila. Pero paano naman ako? Parang hindi naman po kasi patas. Ilang taong ko na rin kayo inaalagaan ni tatay. At kahit na ngayon na may sarili na akong trabaho, inaalagaan ko pa rin kayo kahit napapagod na ako. Tapos akala ko susuportahan niyo ako sa gusto ko mangyari sa relasyon namin ni Luke. Yun pala, kayo pa yung mangunguna na pagbawalan akong gawin yung bagay na gusto ko. Umalis ka! Sige, gawin mo na ang gusto mo. Total, masamang anak ka naman eh. Makasarili. Akala mo may mararating ka sa ugali mong yan? Sisiguraduhin kong makakarating sa Kuya JM mo yung sinabi mo sa akin. Tignan natin kung hindi magalit sa iyo yung kuya mo. Papadudot aminado akong nagulat ako sa naging reaksyon ni nanay matapos kong sabihin sa kanya ang pinagdaraanan ko. Pati na rin ang plano kong pagkonsidera na makipag-live-in kay Luke. Nasa tamang edad na rin kasi kami ng mga panahong yon. Buong akala ko ay sosuportahan niya ang desisyon ko sakaling sabihin kong gusto ko nang makipag-live-in at pakisamahan sa isang bubong ang boyfriend ko. Pero dahil nga sa mga sinabi niya sa akin ay napatunayan ko na tama nga si Luke. Na makasarili ang mga magulang ko dahil ayaw nila akong palayain sa responsibilidad ng pag-aaruga sa kanila. Hindi nga nagtagal ay nakarating sa kaalaman ng kuya ko ang sumbong ni nanay tungkol sa pag-uusap namin. At tulad ng inaasahan ay galit na galit sa akin ang kapatid ko noong tinawagan niya ako sa cellphone. Dismayado raw siya sa akin dahil mas gusto ko pang iwanan ng mga magulang namin at sumama sa iba kesa alagaan sila. Nang mga panahong yon ay may kinakasama na rin si Kuya JM. At suportado ni nanay at tatay ang pakikipag-live-in niya. Pero pagdating sa akin ay tutol sila. Kaya useless na rin magpaliwanag kay kuya dahil sarado ang pag-iisip niya. Sarili lamang niya ang mahalaga sa kanya.
Kaya ang ginawa ko ay tinuloy ko ang pakikipag-live-in kay Luke dahil para sa akin ay toxic na ang pamilya ko. Nangupahan kami ni Luke sa isang maliit na kwarto sa kabilang barangay lang. Pero pagkalipas ng 2 buwan, iba't ibang tao ang pumupunta sa inuupahan namin para singilin ng utang ang kinakasama ko. At nang tanungin ko siya tungkol doon ay inamin niya na may mga inutangan nga siyang tao pero hindi niya masabi sa akin kung saan niya dinala o ginamit ang pera. Nagalit ako sa kanya pero mas nagalit siya sa akin. Ang ending, Papa Dudut, ako na lang ang nagbayad ng mga utang niya kahit masama ang loob ko. Pero may mas isasama pa pala ang loob ko sa kinakasama ko. Lalo noong lumala ang adeksyon niya sa pag-inom ng alak. Lagi na siyang naglalasing at ang dahilan niya ay natanggal daw siya sa pinagtatrabahuhang isdaan. Ang dinig ko naman ay ayaw na raw sa kanya ng may-ari dahil hindi naman pagtatrabaho, kundi pag-online games lang ang inaatupag niya. Dahil nga sa mga nangyari, sa akin niya binunton ng frustration niya. At paglasing siya, ay pinagbubuhatan niya ako ng kamay. 2 buwan ko ring tiniis ang pananakit niya sa akin dahil mahal ko siya. Hanggang isang araw ay kinumusta ako ng Kuya JM ko nung umuwi siya sa amin sa Cavite. Tinawagan niya ako sa cellphone at nakiusap siyang umuwi ako sa bahay para makita nila nanay at tatay dahil miss na raw nila ako, Papa Dudut. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit may pasa ka sa labi? Na paano yan? Wala po, Nay. Anong wala? Pwede ba? Nanay mo ko. Huwag mo akong ginagawang tanga. Sinong may gawa sa'yo niyan? Si Luke ba? Kasi po, Kasi ano? Sabihin mo sa amin kung kagagawan niya ng lalaking yon para naman maturuan natin siya ng leksyon. hindi kuya, wag. Wag mo nang galawin si Luke. At bakit hindi? Ilakas pala ng amas siya kung siya talaga yung nanakit sa'yo. Siya nga ba, Kira? Siya ang may kagagawa niyan sa'yo? Opo, Nay. Ay, tinamaan naman talaga ng lintik. Pero kasalanan ko naman. Kasi sumagot-sagot ako sa kanya ng pabalang. Kaya nasapak niya ako. Kahit na, mali pa rin nasapakin ka niya kasi babae ka. Nasaan na yung mokong na yon para maturuan ko ng leksyon? Siya yung sasapakin ko hanggang pumutok nguso niya. Kuya, please, wag na. Anong wag na? Kita mo ang ginawa niya sa'yo? Kaya nga nagsisisi na ako. Kasi nakipag-live-in ako sa kanya eh. Sana pala hindi ko pinairal yung katigasan ng ulo ko. Ayun tuloy, nakarma ako kasi suwail akong anak. Sorry po, Naya. Sorry po talaga. Ayos na yun, anak. Sa totoo lang, dapat din akong humingi ng sorry sa'yo. Kasi ako ang nagtulak sa'yo na umalis at makipag-live-in sa Luke na yon. Dapat kasi hinayaan na lang kita sa desisyon mo. Hindi kita hinadlangan. Para sana nakapag-isip ka pa ng mabuti at mas nakilala mo pa yung lalaki na yon bago ka nakisama sa kanya. Pero dahil natakot ako sa responsibilidad na maiwang mag-isa para alagaan yung tatay nyo, kaya hindi ako naging patas sa'yo. Sorry din, anak. Kasalanan ko talaga to eh. Huwag niyo na pong sisihin yung sarili niyo. Kasi mga magulang ko kayo eh. Higit kanino man, dapat kapakanan niyo ni tatay yung lagi kong inuuna. Oo nga, pero may sarili ka pa rin namang buhay. May mga bagay kang gustong gawin na ikaw lang, na hindi kami kasama ng tatay mo, at ayos lang yun. Tama si Nanay, Kira. Sorry kasi naging makasarili kami. Sorry kasi inatang namin sa iyo yung responsibilidad na alagaan sila ni tatay. Ang dami-dami nating magkakapatid. Mali pala yun. Dapat pala nagsasalitan tayo sa pag-aaruga kina nanay at tatay dahil pare-pareho natin silang mga magulang. Kaya nga, sising-sisi ako kasi nangyari pa sa iyo yan sa kamay ng Luke na yun. Ako rin naman malaki yung pagsisisi ko. Masyado ako nabulag sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko na nakita yung mga
Maling bagay na ginawa niya nung una pa lang. Masyado ako nagmadali kaya ako nagkamali. Ano nang desisyon mo? Hihiwalayan ko na po si Luke. Ayoko na pong makisama sa kanya kasi pagod na akong intindihin siya. Kaso sabi mo mahal mo pa siya. Opo, pero unti-unti nang nababawasan yung pagmamahal ko na yun sa kanya. At bago pa yung tuluyang mapalitan ng galit at hinanakit, at tuluyan na ako mawalan ng respeto sa kanya, mabuti pang maghiwalay na kami ng landas. Magandang desisyon yan. Basta, tandaan mo na nandito lang kami nila nanay at tatay sa tabi mo, ano man ang maging desisyon mo. Salamat, Kuya. Maraming salamat talaga. Walang anuman yun. Welcome ka dito sa bahay. Umuwi ka na rito, anak. Papa Dudut, yun na nga ang hudyat para tuluyan akong makipaghiwalay kay Luke at umuwi sa bahay namin para makasama sina nanay at tatay. At kahit na gustong-gustong kasuhan ni Kuya JM ang ex-boyfriend ko dahil sa pananakit sa akin, ako na lamang ang tumanggi dahil ayoko na ng gulo. Ang huling balita ko kay Luke ay nahulog siya sa manhole noong minsang bumaha sa barangay namin at nabalian ng buto sa binti. Sa kasalukuyan ay masaya ako habang kasama sina nanay at tatay sa aming bahay. Lumipat na rin pala sa Cavite sina Kuya JM at ang misis niya matapos nilang ikasal last month, kaya naman mas malapit na sila sa amin. Lagi rin silang nasa bahay tuwing linggo para makipagbanding kina nanay at tatay at makinig sa barangay love stories. Yung iba ko namang mga kapatid ay dumadalaw na rin sa amin kaya masasabi ko na naging mas maligaya ang aming pamilya. Kung tatanungin ninyo naman kung kumusta na ang puso ko, masasabi ko na nasa daan pa rin ako ng paghilom. Takot pa kasi akong pumasok muli sa panibagong relasyon matapos ang pinagdaanan ko kay Luke. Pero hindi ko naman tuluyang sinasarado ang puso ko na balang araw ay makikilala ko rin ang lalaking magmamahal at mag-aalaga sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay inabala ko muna ang sarili ko sa pagtuturo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories ang kwento ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Kira. Dear Papa Dudut, mahirap magtiwala lalo na kung naranasan mo ng maloko ng paulit-ulit. Ang mas mahirap pa rito ay hindi mo alam kung sino-sino ang mga taong dapat mong pagkatiwalaan. Ako po si Amber, 25 years old at sales lady sa isang butik sa kilalang mall dito sa Parañaque. Lumaki naman ako sa maayos at kumpletong pamilya. Ang nanay at tatay ko na siguro ang isa sa mga pinakamasipag na taong nakilala ko. Sila ang inspirasyon ko kung bakit patuloy ako sa pagsusumikap sa buhay. Sila ang dahilan kung bakit taus-puso kong tinatanggap ang mga tao sa paligid ko dahil inakala ko noon na ang mundo ay katulad nila. Mabait at hindi marunong manlamang. Pero sa pagtanda ko ay napagtanto kong hindi pala ganon kasimple ang mundong ginagalawan natin, Papa Dudut. Nagkalat sa paligid ang mga taong mapagsamantala at manloloko. At isa nga ako sa mga naging biktima. Mula sa pagiging mapagtiwala ay nagsimula akong magkaroon ng trust issues sa mga tao simula nang paulit-ulit akong niloko ng mga taong pinagkatiwalaan ko. 19 years old lamang ako noong unang umibig ang puso ko. Na-in-love ako, Papa Dudut, sa isang 29 years old na engineer kung saan kalaunan ay nalaman ko na meron na pala itong sariling pamilya. Ang sumunod namang boyfriend ko ay noong 22 years old ako. Magkapareho lamang kami ng edad pero hindi rin nagtagal ang pagsasama namin dahil nahuli ko siya na marami palang ibang kausap na babae sa Facebook.
Ang huling boyfriend ko naman ay nabuntis nito ang kapitbahay nila na ex-girlfriend pala niya. 3 beses akong umibig. 3 beses din akong niloko at sinaktan. Kaya naman simula noon, Papa Dudut, ay naging maingat na ako sa mga lalaking kinikilala ko. Mahirap buuin ang sarili lalo na kung ibinigay sa mga lalaking inakala kong aalagaan ako ang pagkatao ko. Kaya naman noong muli akong nakakilala ng bagong lalaki sa buhay ko na si Jude, nag-aalangan man ay sumubok pa rin ako. Pero sa pagkakataong yon, ay dala ko na ang mga aral na natutunan ko mula sa mga nauna kong relasyon. Papa Dudut. Hello? Hi, magandang gabi. Kumusta ka? Okay naman. Eto katatapos lang kumain, ikaw. Okay lang din. Nagre-review ako ngayon. Nagre-review ka pala, bakit ka tumawag? Ipinahinga ko lang tong mga mata ko. Naisip ko na tawagan ka para naman ma-inspire ako sa pagre-review. Lo, eme to? Open mo cam mo para makita kita. Ayoko, nakapantulog na ako eh. Sige na, please. Kahit saglit lang. Sige na nga. O eto na. Kita na ba ako? Opo. Ganda niyo naman po. Ay naku, tigilan mo ako, Jude ha. Style mo bulok. Totoo naman. Ganda mo. Kaya nga kita message noon eh. Salamat. Ano naman nire-review mo? Yung para sa klase namin bukas. May oral recitation kami. Hindi ba nakakapagod yung ginagawa mo? Pagkatapos mo pumasok sa school, papasok ka naman sa work mo, tapos pag uwi, review ulit. Mabuti may lakas ka pang natitira. Nakakapagod pero kailangan gawin eh. Huwag mo sanang masamain tong tanong ko ha, pero paanong hanggang ngayon nag-aaral ka pa rin? Lagi ka bang bagsak sa klase? Hindi naman. Wala kaming pera eh. Kaya nakailang beses akong tumigil. Bilang bunso, mas priority ng mga magulang ko noon na pag-aralin sina ate at kuya. Kaso pagkatapos graduate, nagkapamilya agad sila. Kaya imbis na matulungan ako sa pag-aaral, hindi na nila nagawa kasi may kanya-kanya na silang pamilya na ginagastusan. Kaya ka nagtatrabaho ngayon para matustusan mo yung pag-aaral mo? Ganon na nga. Kung hindi ko gagawin yon, hindi ako makakapag-aral. At alam naman natin na kapag wala kang diploma, pahirapan ang makahanap ng trabaho. Totoo naman yan. Pero grabe ang pagod mo nun. Nasanay na lang din yung katawan ko. Parang automatic na nga eh. Napaglabas ng school, diretso agad sa trabaho. Pagka uwi, maliligo, kakain, magre-review, matutulog. Pero syempre ngayon, nagbago na yung routine ko. Paanong nagbago? Syempre, bago matulog, kailangan makausap muna kita para masarap tulog ko. Bebe time kumbaga. Baby time ka dyan. Hindi pa nga tayo magjowa, ikaw talaga. Pero malapit na naman, di ba? Ewan ko. Depende. Depende naman saan. Depende kung sasagutin ba kita o hindi. Ano bang kailangan kong gawin para makuha ko na yung matamis mong oo? Secret! Ayaw pa sabihin. Baka naman paasahin mo lang ako ha. Bakit? Ayaw mo na? Pagod ka naman ligaw? Pwede ka naman nang tumigil kung pagod ka na. Hindi. Siyempre hindi. Hindi nga ako napapagod na maghapon nag-aaral at nagtatrabaho eh. Siyempre hindi rin ako mapapagod sa'yo. Liligawan kita hanggang sa mapasagot kita. Tignan nga natin kung hanggang saan ka tatagal. Strong to. Mukha lang ako mahina tingnan. Pero determinado akong tao. Sus! Sinasabi mo lang yan kasi nanliligaw ka. Alam mo, hindi mo naman kailangan magpakapagod para mapasagot ako eh. Magpakatotoo ka lang. Huwag mo kong gawing priority mo kasi may mas mahalaga ka pang goal sa buhay kaysa sa akin. Nasa panahon na lang yan kung babagay ba talaga tayo o hindi. Ano bang klaseng boyfriend yung hinahanap mo? Isang ugali lang naman yung gusto ko sa isang lalaki. At yun yung kapag loyal siya. Diyan nagsisimula ang lahat eh. Kapag loyal ang boyfriend, masaya ang girlfriend. Kapag loyal ang tao, walang problema, walang gulo. Kapag loyal ang partner mo, may peace of mind ka.
Yun lang ang kailangan mong patunayan sa akin. Yun lang ba? Madali lang naman pala eh. Loyal naman ako kaya huwag ka mag-alala. Nasa tamang tao ka na. Ewan ko sa'yo. Mag-review ka na nga dyan. Baka ako pa masisi kapag bumagsak ka sa recitation niyo bukas. Matutulog na rin ako. Oh sige, good night. Sleep well. Salamat. Ikaw din, huwag masyado magpupuyat. Wala bang I love you dyan? Ay, tigilan mo ako. Mag-review ka na dyan. Okay, sige. Bye-bye na. Bye! Sa Facebook ko lang nakilala si Jude Papadudut. Nagsimula ang lahat noong nag-reply siya sa isa sa mga stories ko. Hindi kami close at hindi ko siya kilala noong mga panahong yon. Pero napansin ko na matagal na pala kaming friends sa Facebook. Nung i-check ko ang profile niya ay may itsura naman siya. Payat siya na matangkad at ang buhok nito ay katulad sa mga sikat na hairstyle ngayon na mahaba at may hati sa gitna na halos natatakpan na ang kanyang mga mata. Nireplyan ko siya at doon ay nagsimula ang kulitan namin sa social media. Sinimulan akong ligawan ni Jude at hindi ko siya pinagbawalang manligaw. Pero inunahan ko na siya at sinabihan na hindi ako nagpapadalos-dalos pagdating sa pag-ibig. Gusto kong patunayan muna ng lalaki ang sincerity niya bago ko siya sagutin at yun na nga ang ginawa ni Jude sa mga sumunod na buwan. Naging magkaibigan kami habang nililigawan niya ako at ayos lang naman daw sa kanya yon. Sa pamamagitan noon ay mas lalo ko pang nakilala ang binata. Mahiyaing tao si Jude at masyado siyang seryoso sa buhay. Pero kapag kaming dalawa lang ang magkasama, ay lumalabas ang pagiging makulit nito at palakwento. May ugali kasi si Jude na kailangang makaklose muna niya ang isang tao bago siya maging open sa ugali niya. Kabaliktaran nito kapag kausap lamang siya sa chat. Kapag online ay napakakulit niyang tao at hindi siya nauubusan ng pag-uusapan. Hindi nga naglaon ay naging magaan din ang loob ko kay Jude hanggang sa unti-unti ko ring ibinigay ang buong tiwala ko sa kanya. Matapos nga ang ilang buwang panliligaw ay sinagot ko na siya at opisyal ko siyang naging boyfriend, Papa Dudut. Uy, Jude, sure ka ba talaga na pwedeng pumunta rito sa rooftop? Baka mamaya mahuli tayo ah. Bakante naman tong building na to. Kaya pwedeng pumasok kahit na sino. Kahit na, private property pa rin to. Kaya pwede tayong kasuhan ng trespassing nung may-ari kung sakali. Nagpaalam naman ako sa gwardya. Kumpare ni tatay yung nagbabantay dito. Kaya pinayagan tayong makapasok. Tsaka hindi naman tayo magtatagal eh. Manonood lang tayo ng sunset. Kung bakit kasi sa dami ng lugar na pwedeng puntahan, dito mo pa ako dinala sa abandonadong building eh. Mamaya may multo rito ah. Ang tanda mo na, nagpapaniwala ka pa sa mga multo? O bakit? Totoo namang may multo ah. Hindi totoo ang mga multo. Alam mo kung anong totoo? Ano? First anniversary na natin. 1 taon na tong relasyon natin, yun ang totoo. At kaya kita dinala rito kasi gusto kong i-celebrate natin yun ngayon. Dito mismo? Oo, pinaghandaan ko tong araw na to. Kaya bago tayo tumuloy, pumikit ka muna. Ang dami mo talagang alam. Sige na, pikit na. Kasi may surprise ako sa'yo. Oo na, ito na. Nakapikit na. Halika, hawakan mo tong kamay ko. Sunod ka sa akin. Saan ba tayo pupunta? Malayo ba? Ilang hakbang lang. Kailangan nating umikot kasi haharap tayo sa kanluran. Bakit naman sa kanluran? Basta, makikita mo mamaya kung bakit. Check mo yung dinadaanan ko ha. Baka madapa ako. Mahulog pa ako. Ang taas pa naman ng building na to. Huwag kang mag-alala, malayo naman tayo sa gilid eh. Eto na, nandito na tayo. Pwede ko na bang buksan to mga mata ko? Oo, pwede na. Wow! Ikaw nag-ayos lahat nito? Oo, ayos ba? In fairness ha, nag-effort ka pa. Picnic sa rooftop. May romantic side ka pala. Siyempre naman, para sa'yo yan. Nagdala talaga ako ng picnic blanket
para ma-enjoy natin yung paglubog ng araw. Kaya pala kailangan nakaharap sa kanluran. Sakto, wala nakaharang na building dito banda. Di ba? Galing kong pumili ng lugar, no? Imbis na kandila, kato lang nakasinde. Para hindi tayo malamok habang kumakain. Scented yan, kaya mabango. Salamat, ang sweet mo talaga. Hindi ako nagkamali na sinagot kita. Sabi ko naman sa'yo wala kang pagsisisihan kapag ako yung naging boyfriend mo. Asus, na. Halika na, umupo na tayo. May binili akong pizza at soft drinks. Dapat pala nagdala rin ako ng pagkain para may share naman ako kahit papano. Hindi mo kasi sinabi na magde-date pala tayo ngayon. Nakasuot pa naman din ako ng uniforme galing trabaho. Hinahabol ko kasi yung sunset Ako nga naka-school uniform pa Traffic na kasi kanina, kaya dumiretso na ako sa trabaho mo para masundo kita. Sayang kung hindi natin maaabutan yung sunset. Sa bagay, hindi na natin kailangan magbihis kasi dalawa lang naman tayong nandito. Ang importante ngayon, magkasama tayo nagse-celebrate. Totoo naman. Salamat, Jude. First time ko lang makaranas ng ganito. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Mapasaya lang kita. Promise, gagawin ko rin ang lahat para maibalik sa'yo lahat ng efforts na ginagawa mo sa akin. Ikaw pa lang, solve na ako Ay naku, napakabulero mo talaga. Kumain na nga tayo bago pa lumamig tong pizzang dala mo. Kanina pa yan kaya baka malamig na yan ngayon. Ay di kain tayo ng malamig na pizza. Papadudod si Jude yung best example ng taong tinatawag nila ngayong nonchalant. Kung hindi mo siya tatanungin ay hindi niya sasabihin sa'yo kung ano ang nararamdaman niya. Hindi rin siya mahilig lumabas at karaniwan ay sa bahay, eskwela, trabaho lang siya namamalagi. Wala siyang bisyo dahil ayon sa kanya ay wala naman daw siyang sapat na yaman para gumasto sa mga bagay na magsasayang lang ng pera. Proud ako sa kanya dahil sobrang focus siya sa mga priority niya sa buhay at yon ay ang makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya. Wala akong problema kay Jude pero may isang bagay akong kinakabahala para sa kanya at yon ay ang paglapit ng tukso sa kanya. May itsura si Jude at malakas ang datingan nito dahil sa pagiging tahimik at misteryoso niya. Hindi na ako magtataka pa kung marami mang babae ang nagpaparamdam sa kanya, lalo na sa school nila. Sa katunayan ay nakwento sa akin ni Jude na may isang kaklase siyang siniship sa kanya. Very vocal daw kasi yung babae at hindi na sekreto sa buong klase nila na nagkakagusto ito sa boyfriend ko. Kilig na kilig daw yung babae tuwing tinutokso sila sa klase kahit na hindi naman siya pinapatulan ni Jude. Aaminin ko na nakaramdam ako ng selos. Medyo na-threat ako sa isiping may babaeng nagkakagusto sa boyfriend ko lalo na at hindi ko naman siya mabantayan araw-araw. Ganon pa man papadudod ay lagi naman akong ina-assure ni Jude na biruan lamang ang mga nangyayari sa eskwelahan nila at never siyang magkakagusto sa kaklase niyang yon. Pero bilang isang girlfriend papadudod, hindi ko maiwasang mag-overthink lalo na't araw-araw silang nagkakasama at nagkikita. Doon na po ako nagsimulang magkaroon ng trust issues sa nobyo ko ng mga panahong yon, papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod para sa isang babaeng ilang beses nang niloko ng mga kalalakihan. Mahirap kalabanin ang isipang mahilig mag-overthink. Simula nung nalaman ko ang tungkol sa babaeng nagkakagusto kay Jude ay lagi na ako nag-iisip ng masama sa boyfriend ko. Kapag mabagal siyang mag-reply ay napapaisip ako kung may iba ba siyang kachat o baka ayaw na ba niya akong kausap kaya hindi siya nagre-reply. Hindi rin ako makatulog sa gabi dahil laging tumatakbo sa isipan ko kung ano ang ginagawa ni Jude after naming mag-usap sa cellphone. Kung natutulog na ba siya kaagad o baka naman may iba pa siyang katawagan. Lagi ko noong tinetest si Jude at tinuhuli kung may ibang babae ba siyang kinakausap. Dumating nga noon sa puntong gumawa pa ako ng fake account at gumagamit pa ako ng peking pangalan
at picture ng magandang babae para i-chat siya. Nagpanggap ako na interesado ako sa kanya at nilandi ko siya online gamit ang peking Facebook. Sakalang napanatag ang loob ko nung hindi kinagat ni Jude ang sinet up ko para sa kanya. Kinuwento pa nga niya sa akin na may babae raw na nagchat-chat sa kanya sa Facebook kahit na alam kong ako naman yon at ibang pangalan lamang ang ginamit ko. Napatunayan ko noong time na yon na loyal nga sa akin si Jude. Agad ko ring dinilit yung Facebook na ginamit ko para sa kanya at saka bumawi sa boyfriend ko. Papa Dudut, may isang araw noon na kailangan magstay ni Jude ng late sa eskwelahan nila dahil may research silang tinatapos. Naisip ko na puntahan siya sa eskwelahan nila pagkatapos ng trabaho ko. Sinamahan ko siya sa research na ginawa niya at para na rin mabakuran ko siya at makita ng mga kaklase niyang meron siyang girlfriend. After noon ay lumabas kami at inilibre ko siya ng dinner, Papa Dudut. So, kumusta naman ang araw mo? Okay lang. Medyo busy sa school. Daming activities eh. Mabuti na lang pala naisipan kong i-treat ka ngayon para naman kahit papano makapag-relax ka. Salamat pala sa libre. Walang anuman. So after nito, saan ka na? Diretso ka na sa work? Wala akong pasok sa trabaho ngayon. Nagpaalam ako. Bakit? Huy, tinatanong kita kung bakit. Ha? Ano yun? Ang sabi ko, bakit hindi ka papasok sa trabaho mo ngayon? Nag-request ako ng off sa boss ko ngayong araw kasi marami akong requirements na kailangan tapusin. Ganun ba? Requirements ba talaga yung kailangan mong tapusin? O baka naman may ibang tao ka pang kailangang atupagin? Anong ibig mong sabihin? Ewan ko sa'yo. Kanina ka pa dyan sa phone mo. Requirements din ba yan sa school? Habang kumakain tayo, nakatutok ka sa cellphone. Pati ngayon, nakausap kita. Hindi ka man lang makatingin sa akin. Sino ba kasi ang kausap mo dyan? Nag-a-update lang ako sa mga kaklase ko. Para saan naman? Kasama mo na nga sila buong araw eh. Hanggang ngayon sila pa rin ang kausap mo. May group project kasi kami na ginagawa ngayon. Baka tanggalin ako sa grupo kapag hindi ako nakikooperate. Sana pala hindi na lang tayo lumabas. Nakakahiya naman sa'yo. Sobrang busy mo pala masyado. Hindi, okay lang. Mabuti nga to at nakakain na ako. Para pwede na akong dumiretso sa bahay ng kaklase ko mamaya. Talaga? Okay. Psst. At talagang wala kang interes sa akin ngayon, ha? Ano? Sorry, hindi kita narinig. Sandali, re-replyan ko lang tong tanong ng classmate ko. Alam mo, nakakainis ka. Panira ka ng mood eh. Ang saya-saya ko kanina, excited pa man din ako na makasama ka. Pero ikaw, parang wala kang kaharap ngayon na girlfriend ah. Pasensya na. Eto na, ibababa ko na tong phone ko. Ano ulit yung sinasabi mo? Wala. Uwi na lang tayo. Teka, hindi pa ako tapos kumain eh. Ayan kasi, cellphone ka ng cellphone. Dapat kung magkasama tayo, walang gamitan ng phone. Kanina pa ako tapos kumain tapos ikaw hindi ka pa nangangalahati sa kinakain mo. Sorry na. Kailangan ko lang talaga mag-reply kasi ongoing yung paggawa nila sa report namin. Actually, ako nga lang yung wala ngayon dun eh. So ako pa pala yung may kasalanan na hindi kayo kumpleto ngayon. Sana sinabi mo kanina para hindi na lang tayo lumabas, diba? Hindi naman sa ganon. Nagpaalam naman ako sa kanila. May ilang tanong lang sila tungkol sa parte na nakatoka sa akin. Fina-finalize na kasi nila yung report namin. Bukas na kami magpipresent eh. Umuwi na tayo para makapunta ka na dyan sa paggawa ng report nyo. Baka mamaya ako pa sisihin ng mga kaklase mo. Ubusin ko lang to. Sayang yung pagkain eh. Bahala ka dyan, uuwi na ako. Amber, teka lang. Nagtatampo ka na naman ba? Sino namang hindi maiinis? Nag-effort pa ako na sunduin ka sa school nyo para lang makasama kita ngayon tapos ganito gagawin mo sa akin? Sorry na. Babawi ako sa susunod. Kahit wag na. Uuwi na lang ako. Sandali, ihatid na kita. Hindi wag na. Doon ka na sa mga kaklase mo. Amber naman eh. Amber, sandali lang. Sanay na po si Jude sa pagiging moody ko kaya naman kahit galit ay hindi siya naiinis. Never niyang sinabayan ang galit ko at tuwing tinotoyo ako ay hinahayaan lamang niya akong maglabas ng sama ng loob ko.
At pagkatapos noon ay saka niya ako susuyuin. Alam niyang overthinker ako kaya naman ginagawa niyang best niyang umiwas sa mga bagay na maaaring ikasira ng utak ko. Palagi rin niya akong sinasabihan na hindi siya magloloko na never siyang tutulad sa mga naging ex ko. Sa mga pagkakataong ganoon ay napapanatag ako ng ilang araw pero after that ay babalik ulit ang pagdududa na nararamdaman ko. Sa mga sumunod pang buwan, papadudot, ay mas lalong lumala ang pag-overthink ko. Isa nga sa mga dahilan nito ay palagi kasi akong nakakapanood ng cheating videos sa isang online video app. Marami akong nababasang experiences ng mga kababaihan at kung paano sila niloloko ng mga boyfriend nila. Sa panahon ngayon ay marami na raw modernong paraan ng pag-cheat at yon ang nagtitrigger sa anxiety na nararamdaman ko. Inilista ko ang mga iba't ibang cheating style na napapanood kong online at sinubukan ko itong i-check kay Jude kung ginagawa ba niya ang mga ito. Una, sa contact list daw ng isang cheater ay may mga phone numbers na nakasave na aakalain mong hindi importanteng tao. Kunwari pangalan ito ng tropa nilang lalaki o contact number ng isang kainan. Pero ang totoo ay phone number pala yon ng babae nila. Pag-check ko sa contact list ni Jude ay wala pa sa 10 numero ang nakasave doon at lahat ng nandun ay pawang number ng kamag-anak niya. Ang sunod ko namang chinek ay ang inbox niya sa ibang apps tulad ng email at mga shopping applications. Minsan, doon daw nag-uusap ang mga manloloko at so far ay walang ganong ginawa si Jude. Pero isang application sa phone niya ang hindi nakaligtas mula sa akin. Ang sabi kasi online, kapag may app na ganon ng isang lalaki ay red flag na raw para sa lalaki. At nagulat ako nang nakita kong may ganong klaseng application nga si Jude sa cellphone niya, papadudot. Jude, pahiram ng phone mo. Bakit? Nagcha-charge ako eh. Amin na, saglit lang, may titignan lang ako. Ano ba yun? Ako natitingin. Ibigay mo na lang sa akin. Ba't naman takot na takot ka magbigay ng phone? May tinatago ka ba dyan? Wala. Ano namang itatago ko sa'yo? Oh, ayan. Ano ba kasing titingnan mo? Basta. Anong password mo? Yung dati pa ba? Nagpalit ako ng password. 6699 na yung bago. Bakit ka naman nagpalit? Wala lang. 6, Lagi naman ako nagpapalit ng mga password ko eh. Ano ba kasi hinahanap mo sa cellphone ko? Ba't ka ba tanong ng tanong? Kung wala ka namang tinatago, chill ka lang dyan. Si Amber naman parang ewan eh. I-check mo na naman ba kung may kausap akong ibang babae? Wala kang makikita dyan kasi wala naman akong kausap na iba. Shhh! Manahimik ka. Nagsasayang ka lang talaga ng oras. Ayun! So tama nga yung napanood ko online. Ano yun? Ano namang napanood mo? May app ka rin pala na ganito? Alin, patingin? Ayan. Favorite app daw yan ng mga cheater eh. Kasi madaling mag-delete ng convo dyan. Ang sabi sa napanood kong video, messaging app yan ng mga kabit. Sus, nagpapaniwala ka naman sa mga napapanood mo. Kahit i-check mo pa, wala akong ibang kausap dyan. Anong i-check ko kung na-delete mo na yung conversation nyo? Wala akong i-delete na convo kasi wala naman akong kachat sa app na yan. Eh bakit meron ka niyan? Para saan yan? May Facebook ka naman. Ba't mo kailangan ng ganyan? Dito ko ina-upload yung mga picture at video sa phone ko kapag nafo-full na yung memory ko. Tingnan mo, kahit i-check mo pa, puro pictures ko lang yung nandyan. Patingin? Ayan. Ano, wala di ba? Wala nga. Puro pictures lang ang nandito. Kung may kachat man ako dyan, puro school-related lang. May group chat kami dyan na buong klase. Kasi yan yung preferred ng prof namin. Sabi kasi sa video, red flag daw yung mga lalaking may app na ganito eh. Nagpapaniwala ka kasi sa mga sinasabi sa internet. Hindi naman totoo yung mga yun eh. Puro paninirang puri lang yung mga yun. Paanong paninira based yun sa mga experience ng ibang tao? Clickbait lang yung mga yun para makakuha ng viewers. Tingnan mo, pati ikaw napaniwala nila. Kung gusto mo, i-delete ko na yung app na yan ngayon. Eh paano yung mga pictures mo? Wala akong magagawa. Kung ito lang yung tanging ikakapanatag ng loob mo, kahit mawala yung pictures ko, okay lang. Wag na.
Sayang naman, memories din yung mga yun. Oo, marami tayong pictures na nakasave sa app na yan eh. Tingnan mo. Amin na. Hanapin ko yung pictures natin nung nag-celebrate tayo ng anniversary sa rooftop. Naka-upload yun dito eh. Patingin nga. Wait lang, hinahanap ko na. Ayun, Oh, short hair ko pa dyan oh. cute nga eh. Send mo nga sa akin yan. I-download mo na rin yung app na to. Kasi maganda mag-send ng pictures at videos dito. Hindi pumapangit yung resolution. Kapag sa Facebook kasi, pumapangit yung quality eh. Oh sige, da-download ko yan. Send mo sa akin lahat ng pictures natin ah. Sige, no problem. Basta wala kang ibang kausap dyan ah. Yung totoo, pictures lang talaga. Wala, ano ka ba? Hanggang ngayon ba wala ka pa rin tiwala sa akin? Alam mo namang madaling masira yung tiwala ko eh. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko sasayangan yung tiwalang ibinigay mo sa akin. Oo na. Ano ulit yung pangalan ng app? Ito ba yon yung color blue? Oo, yan nga. Oh, ito. Downloading na. Simula nung araw na yon ay para bang lagi nang may pag-aalinlangan sa puso ko kahit na nasiguro ko namang walang ibang kausap si Jude sa app na yon. Alam kong hindi maganda ang ugali kong yon na lagi kong pinag-iisipan si Jude na may masamang ginagawa. Pero hindi ko naman ginustong maging ganon, Papa Dudut. Sobrang dami na lang kasing nangyayaring panluloko sa buhay ko. Pati na rin sa ibang tao kaya napakahirap maging kampante. Lalo na't marami na ngayon ang walang pakialam kahit makasira pa sila ng relasyon. Asawa nga naaagaw pa ng iba. Si Jude pa kaya na boyfriend ko pa lamang noong time na yon. Hindi nyo rin po kasi ako masisisi dahil pati sikat na mga artista na napapanood sa TV, silang nagiging patunay na napakahirap magtiwala. Si Kylie Padilla nga at Bea Alonso na parehong napakaganda ay nagawa pa ring lokohin ng mga asawa at boyfriend nila. Sure ako na mas madaling lokohin ang katulad ko na napaka-normal lang ang itsura ko. Marami na ring mga nagva-viral ngayon na mga screenshot. Sa sobrang lala ng pag-overthink ko noon ay hindi naiwasang pati ang relasyon namin ni Jude ay naapektuhan na, Papa Dudut. Aminado naman ako na may pagkakataong nakakasakal na ako sa relasyon namin dahil ang dami kong gustong ipagbawal kay Jude para lamang mapanatag ang kalooban ko. Nariyan, Papa Dudut, na pinablock ko sa kanya ang mga babaeng nagchat-chat sa kanya. Hindi ko rin siya pinapasama sa mga outing nila kasama ang classmates niya dahil nga natithreaten ako sa kaklase niyang nagkaka-crush sa kanya. Marami akong ipinagbawal kay Jude pero sa kabila noon ay nagulat ako kasi tumatalima naman siya sa mga ipinag-uutos ko. Kahit nga minsan ay sumosobra na ako. Ganon pa man, kahit naging sunod-sunuran na si Jude sa mga gusto ko, ay hindi pa rin nawala ang masamang kutob ko. Kaya naman noong panahong yon, isang bagay ang naisip kong gawin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nanonood lamang ako noon ng mga video online nung dumaan sa feed ko ang video ng isang babaeng gumagawa ng mga loyalty test. Dahil sa ginagawa niya ay maraming lalaki ang napapatunayang niloloko pala ang mga girlfriend nila. Ang sistema magpapanggap ang babae na itatago na lang natin sa pangalang Nina. Magkukunwari siyang interesado sa lalaki at lalandiin niya ito sa utos na rin ng mga babaeng gustong ipa-loyalty test ang kanya-kanyang nobyo. Kapag kumagat ang lalaki at nakipag-meet kay Nina, ay sa kanya i-video ang mga pangyayari at ipapadala niya ito sa girlfriend na nagpapa-loyalty test para may pruweba ang ginagawa nilang panluloko. Dahil sa kanya ay maraming relasyon ang nasira dahil lang hindi makapagpigil ang mga lalaking sineset up niya at nalulungkot ako tuwing may babae na namang pinaibig lang tapos ay lolokohin din pala. Hindi nga ako makapaniwalang napakaraming lalaki ang kumagat sa pain ni Nina. Maganda rin naman kasi siya kaya naiintindihan ko kung bakit willing ang mga lalaking mag-cheat para lamang sa kanya. Ang hindi ko lang magets ay kung bakit napakadali para sa mga lalaking yon na lokohin ang mga girlfriends nila.
Ilang araw ang lumipas ay naengganyo rin akong ipa-loyalty test si Jude Papadudut. Matagal na panahon ko itong pinag-isipan dahil natatakot ako sa maaaring resulta ng test na yon. Pero dahil desidido kong malaman kung totoo nga bang loyal sa akin ang boyfriend ko, ay kinontak ko si Nina para magpatulong sa kanya. Sa pamamagitan ng message ay tinanong ko kung anong oras siya available para matawagan ko siya at makausap Papadudut. Hello? Hello, magandang gabi, Nina. Ako si Amber. Ako yung nag-message sa'yo kaninang umaga. Oo. Ikaw yung nagtatanong tungkol sa loyalty test na ginagawa ko, diba? Oo, ako nga yun. Napanood ko kasi yung mga video mo, pati na rin yung mga nahuhuli mong cheater. Mas lalong lumala tuloy yung pag-overthink ko dahil sa mga napapanood ko. Gusto mo rin bang magpa-loyalty test? Kung pwede sana, may bayad ba siya? Wala, libre to. Wow, talaga? Oo. Gusto ko lang talaga makatulong sa mga kapwa ko babae kasi naranasan ko na rin maloko eh. Ang goal ko lang naman is ilabas yung baho ng mga lalaking hindi makontento sa iisang babae. Nakakatuwa naman. Alam mo, marami kang babaeng natutulungan dahil sa ginagawa mo. Pero wala bang catch? Wala bang kapalitong pagtulong mo sa akin? Wala naman, pero kung papayag ka, after ng loyalty test na gagawin natin, ipopost ko sana online yung result, whether successful man o hindi, para na rin sa mga fans ko. Oo, okay lang basta wag mo lang ipakita yung mga pangalan namin. Walang problema sa akin yun. Yun lang naman yung hinihingi kong kapalit, wala nang iba. So go ka? Oo, ipapa-loyalty test ko sana yung boyfriend ko, si Jude. Bakit mo naman naisip na ipatest siya? May hinala ka ba na nambababae siya? Hindi ko alam kung hinala ba yung tawag dito sa nararamdaman ko eh. Ilang beses ko na siyang hinuhuli pero wala talaga ako makitang ebidensya na naglolo ko siya eh. Wala siyang ibang kachat na babae. Umiiwas naman siya sa mga taong nagpaparamdam sa kanya pero ewan ko kung bakit parang may laging bumubulong sa akin na may ibang ginagawa yung boyfriend ko. Parang hindi ko alam yung word eh. Gut instinct? Oo, ganun nga. Parang ganun yung nararamdaman ko. Naku girl, trust your instincts kasi, 'di ba? Sabi nga nila na mas malakas ang intuition ng babae kaysa lalaki. Kung tingin mo may mali, malamang may mali nga. Kaya nga kita kinontak eh, para matapos ng lahat. Paano bang gagawin natin? Madali lang. Imi-message ko lang siya. Makikipagharutan ako sa kanya tapos kapag nakuha ko na yung loob niya, sasabihan ko siya na type ko siya. Minsan sila yung mag-i-invite na imita ko pero kung hindi nila gagawin yun, ako yung magfa-first move. Ang goal natin is kung aamin ba siya na may girlfriend ba siya habang ini-entertain niya ako. Kung i-deny ka niya, first red flag na yun. Pangalawa, kung willing siyang makipag-meet sa akin for, alam mo na, isang bagay lang naman ang ginagawa kung bakit nagkikita ang babae at lalaki. So kung nangyari yun, second red flag na yun. Kapag nakadalawa na, tatanungin kita kung okay na bang ebidensya yun para sa'yo. Kung gusto mong mag-stop na, ibablock ko na siya. Then after that, ikaw nang bahala sa boyfriend mo. So, chat-chat lang tapos meet. Oo, gano'n na nga yung mangyayari. Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang. Kailan ka magsisimula? Kung gusto mo, kahit ngayon na. Ano ba yung Facebook niya? I-message ko sa'yo mamaya. O sige, may tip ka ba sa akin kung paano ko siya i-approach? Hindi siya masyadong makwento sa simula, lalo na kapag hindi ka niya kilala. Pero kapag gumaan ang loob niya sa'yo, magiging madaldal na yun. Mahilig siya sa anime. Kunin mo kuliti niya sa pamamagitan nun. Sakto, marami akong knowledge tungkol sa anime. Otaku rin ako eh. Easy na lang to para sa akin. Okay, sige. Ikaw nang bahala. Kinakabahan ka ba? Medyo. Baka kasi hindi maganda yung kalabasan ng loyalty test na to eh. Natatakot ako na baka masaktan ulit tong puso ko. Huwag kang matakot. Kung hindi siya kumagat sa pain, di maganda. Pero kung naisip niya magloko, good riddance siya, girl. Mas maganda yung mas maaga mong malaman. Balitaan mo na lang ako kung ganon. Alright, I got you, girl. Huwag kang mag-alala. Agad na ginawa ni Nina ang trabaho niya.
Gamit ang personal account niya sa Facebook ay nag-message siya kay Jude. Hindi raw pinansin ni Jude ang unang chat nito at natuwa ako dahil mukhang hindi talaga siya interesado kay Nina. Pero 3 araw ang lumipas, nagulat ako noong nag-update sa akin si Nina. Nag-reply na raw si Jude sa chat niya. Lumubog ang puso ko noong nabasa ko ang chat sa akin ni Nina. Ang kwento niya sa akin ay busy daw sa school si Jude kaya siya late nag-reply. Isinet niya sa akin ang lahat ng screenshot ng usapan nila ni Jude at mas lalong sumakit ang dibdib ko. Noong nakita kong umabot ang usapan nila hanggang madaling araw. Noong gabing nag-uusap sila ni Nina ay nakapag-usap pa kami ni Jude sa tawag. Maaga siya nagpaalam dahil matutulog na raw siya pero hindi pala totoo yon. Dahil after naming mag-usap ay si Nina naman pala ang sunod niyang kinausap. Casual topics lang naman ang naging usapan nila ni Nina. Hindi mo ito maiisipan ng mali siya dahil parang getting to know ang nangyari sa pagitan nila. Tinanong ako ni Nina kung gusto ko pa bang ituloy ang plano namin. Umuo ako, Papa Dudut, kahit na medyo nasasaktan na ako ng mga time na yon. Ang sunod na tinanong ni Nina ay kung may girlfriend na ba si Jude. Inamin ito na may girlfriend na nga siya. Nagkunwari si Nina na gusto niyang landiin si Jude kahit na may girlfriend na ito, Papa Dudut, pero hindi na raw nag-reply sa kanya si Jude. Sa halip ay blinak na siya or hindi na sila nakapag-usap pa. Nakahinga ako dahil naging successful ang ginawa naming loyalty test ni Nina. Dahil doon ay napatunayan kong loyal nga sa akin si Jude. Pinasalamatan ko si Nina at bilang kapalit ay ipinost naman niya sa account niya ang isa na namang successful loyalty test na ginawa niya. After that ay hindi na ulit kami nag-usap pa ni Nina. Dumaan ng ilang linggo at panatag na ako sa relasyon namin ni Jude. Pinagkatiwalaan ko na siya at lahat ng pagdududa at pag-aalinlangan sa puso ko ay inalis ko na. Ganon pala ang feeling kapag buong-buo ang tiwalang ibinibigay mo sa boyfriend mo. Kaso nga lang, habang pauwi na ako sa trabaho noon ay isang kaibigan ang nag-message sa akin. Nakita raw niya si Jude sa food court ng isang mall na may kasamang babae. Kinabahan ako sa nabasa ko at agad kong pinuntahan ng mall na tinutukoy ng kaibigan ko. Nagpunta ako sa food court at doon ay nakita ko nga si Jude na may kasamang babae. Walang iba kundi si Nina. Naggalit ako at nanlumo sa nakita ko. Gusto ko na sana silang sugurin that time, Papa Dudut, pero may mas maganda akong naisip na gawin. Inilabas ko ang cellphone ko saka ko tinawagan si Jude para hulihin sila ng harap-harapan, Papa Dudut. Hello, Amber? Napatawag ka. Busy ka ba? Labas tayo? Pasensya na. Nandito pa ako sa school ngayon eh. May tinatapos pa ako. School? Pero bakit parang ang ingay naman dyan? May event kasi rito kaya medyo maingay. Maraming tao. Sorry talaga, busy lang. Bawi na lang ako sa sunod. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko sanang kumain ngayon eh. May gusto akong puntahan na food court sa mall. Ganun ba? Bukas na lang kung gusto mo. Hindi, okay lang. Ako na lang pupunta. Actually, naglalakad na ako ngayon papunta sa food court na sinasabi ko. Nasa labas ka? Saan banda? Dito lang. Malalaman mo kung saan in 3, 2, 1. Hello? Amber? Hello? Pinatay ko na yung tawag. Amber? Ba't pa tayo mag-uusap sa cellphone kung pwede naman tayong mag-usap ng personal, 'di ba? Anong ginagawa mo rito? Ako yung tinatanong mo kung ano yung ginagawa ko rito? Hindi ba dapat ikaw yung tinatanong ko niyan? Akala ko ba nasa school ka? Busy ka, di ba? Sa bagay, totoo nga naman. Busy ka sa ibang babae. Hi, Nina! Amber, Nagkakamali ka ng iniisip. Magpapaliwanag ako. Hindi eh.
Tama yung iniisip ko. Huwag mo na subukang lumusot pa kasi huling-huli na kita. Susubukan mo pa akong utuin eh. Kaibigan ko lang si Nina. Nagkakilala kami sa Facebook. Nagpapasama lang siya sa akin kasi Tama na, huwag ka namang paliwanag pa. kailangan ko magpaliwanag para hindi mo ma-misinterpret yung nangyayari. Wala ka na ipapaliwanag, Jude. Ako yung magpapaliwanag. Totoo yung sinabi ni Jude, walang mali siya tong pagkikita namin. Nagpasama lang talaga ako sa kanya kasi... Isa ka pa. Ano to? Loyalty test extended version? Di ba nga binlock ka na ni Jude? Hindi ba dapat wala na kayong contact kasi yun yung usapan? Na after ng loyalty test, wala nang communication. Yun lang ang trabaho mo, Nina. I-check mo lang kung gaano ka-loyal yung boyfriend ko sa akin. Hindi mo trabahong agawin siya sa akin. Loyalty test? Anong loyalty test? Teka, magkakilala kayo? Paano nangyari yun? Kinausap ako ni Amber na i-message ka, nalandiin ka kasi gusto niyang ipa-loyalty test ka sa akin. Ano? Totoo ba yun, Amber? Nagdududa siya sa loyalty mo sa relasyon niyo kaya kinunsyaba niya ako. Huwag kang mag-alala, nakapasa ka naman sa test dahil blinak mo ko eh. Pero after ilang araw, in-unblock mo ko saka ka nag-message ulit sa akin. Nag-usap tayo ng ilang araw tapos nagpasama akong kumain sa labas kasi wala akong kasama at pumayag ka. Yun ang nangyari, Amber. Bakit? Wala ka bang ibang kaibigan na pwedeng sumama sa'yo? Kailangan sa boyfriend ko talaga? Sa bagay, kung ganyang ahas, wala talaga mananatiling kaibigan sa'yo. Sandali lang. Sinet up niyo ako? Anong trip to, Amber? Oo, sinatap kita kasi hindi ako mapanatag. Ang mali ko, nagtiwala ako sa babaeng Makaterin pala. Ano bang tingin mo sa akin, Amber? Bakit ba hirap na hirap kang pagkatiwalaan ako? Ikaw pa talaga yung may ganang magalit sa akin. Sinubukan kong pagkatiwalaan ka, Jude. Ginagawa ko naman yung best ko pero hindi ko alam kung bakit laging may bumubulong sa isip ko na wag masyadong magtiwala. Ngayon alam ko na kung bakit. Totoo nga yung mga nararamdaman ko. Ito na mismo. Ginawa mo na yung ikinakatakot ko. At ikaw naman, Nina, ganito na ba ang bagong style ng mga ahas? Kunwari gumagawa ng loyalty test, tapos kapag naghiwalay yung magjowa, ikaw sasalo sa boyfriend nila? Grabe ah, high-tech na rin pala ngayon, pati pa nga agaw. Amber, hindi ganun yun. Wala naman... Sa'yo na si Jude kung gusto mo. Amber! Sa ginawa mong pagsisinungaling, never nang babalik yung tiwala ko sa'yo. Araw-araw na akong mag-iisip ng masama at hindi magiging healthy yon para sa akin. Kung nagawa mo magsinungaling sa akin ngayon, magagawa mo pa ulit yon sa mga susunod na araw. Kaya mas mabuti pang itigil na lang natin to para hindi mo nang kailangan magsinungaling. Maganda nga eh, kasi hindi ko na rin kailangan mag-overthink. Amber naman! Balik na kayo sa ginagawa nyo. Good luck sa inyong dalawa. Amber, sandali lang! Hindi ako mapagbigay ng second chances, Papa Dudut. Kapag niloko ako ng isang tao ay wala ng rason-rason at nakikipaghiwalay agad ako. At ganoon na nga ang ginawa ko kay Jude. Nakipaghiwalay ako sa kanya matapos niya akong lokohin. Totoo yata na sa panahon ngayon ay mahirap nang makahanap ng forever. Iilan na lang ang lalaki mapagkakatiwalaan. At kapag nakahanap ka na ng ganong klase ng lalaki ay daig mo pa ang tumama sa loto. Dahil sa galit ay sinubukan ko rin gumawa ng video para ilabas ang baho ni Nina pero nakablock ako sa lahat ng mga accounts niya. Ilang ulit ako nag-post para sana ibunyag ang ginawa nitong panloloko pero sa kasamaang palad ay hindi man lang nag-viral ang ginawa kong video at iilan lang ang nakapanood nito. Nakakainis lang dahil alam kong may kasalanan din ako sa mga nangyari. Hindi ako nagtiwala kay Jude at yon ang dahilan kung bakit nagawa niyang magloko. Ako mismo ang naglapit ng temptasyon sa boyfriend ko. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin yung rason para magloko siya. Sa huli ay nasa kanya pa rin kung gugustuhin niyang mag-cheat at yun na nga ang ginawa niya, Papa Dudut. Mas pinili niya ang mag-cheat. Kinalimutan ko na lang ang nangyari at nasaktan man ako pero katulad ng dati nagpatuloy pa rin ako sa buhay. Dahil wala naman ako, Papa Dudut, na ibang magagawa kundi ang sumabay sa ikot ng mundo. Wala na akong nasagapang balita kung nagpatuloy ang relasyon nina Jude at Nina dahil binura ko na kaagad ang mga ala-ala ko sa kanilang dalawa.
para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Sa ngayon ay naghihil pa rin ako sa mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Ang tanging hiling ko na lamang ngayon ay sana'y balang araw ay dumating na ang taong magiging tapat at seryoso sa puso ko. Ito po ang kwento ko at maraming salamat, Papa Dudut, and God bless. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Amber.